Hello everyone, this is Professor Vincent Toribongolan and welcome to Professor's Channel. Okay, so pag-usapan natin ang sample size estimation. Gaano ka-importante na ma-estimate natin at matansya natin, ma-compute natin ang sample size o participants na ating isasama sa ating research, thesis o dissertation. Okay. So, ang i-introduce ko sa inyong formula ay yung dinevelop ni William G. Cochran. Dahil si William G. Cochran ay legitimate na statistician, data scientist, mathematician. Okay? So, mayroong basis yung formula na kanyang inintroduce at dinevelop. Pero hindi ko po i-discuss dito sa video na ito kung paano i-compute ang sample size. Okay? Dahil na-discuss ko na sa aking ibang video. Okay? Hanapin nyo na lang yung Cochran sample size estimation. Step by step yun, mga kaibigan, mga estudyante, mga researchers. Makinig kayo, di ba? Napakadaling intindihin kung makikinig lamang kayong mabuti. Ayan. So, may mga estudyante kasi na lumapit sa akin, Sir, paano ba mag-compute ng ganito, ng statistics na ganyan? So, sabi ko, wait, gagawa na lamang ako ng video. So, akala nung estudyante, hindi ko na monitor. So, na-monitor ko, walang nanood doon sa video na itinuro ko. So, during the discussion, sabi ko, pinanood nyo ba ang video? Oo daw. Pero bakit sabi ko mali yung ginawa ninyong procedure? So, wag na tayong maglokohan, sabi ko sa estudyante. Nakikita ko kung may nanonood sa aking ginawang tutorial. Okay? So, gaano nga ba kahalaga na ma-determine natin ang tamang sample sa ating research, thesis, o dissertation? Okay. So, ito yung population. Kung mapapansin ninyo, may iba't ibang segments yung population natin. May iba't ibang grupo yung population natin. So, in reality, ganito ang population. May iba't ibang segment. Okay? Kung tayo ay magsusulat ng research, thesis o dissertation, hindi lahat ng nasa population ay dapat nating interviewin. Dapat nating kuhaan or kunin at isama sa ating research. Dahil kailangan kaya ng budget natin. Halimbawa, kung tayo ay simpleng estudyante lamang, doktor, individual researcher lamang tayo mga kaibigan, hindi natin kakayanin, no? Hindi natin kakayanin na isama ang buong populasyon sa ating ginagawang research or thesis o dissertation. Kaya, kukuha lamang tayo ng sample. And take note, no? That sample should represent this population. Ibig sabihin, dapat daw yung sample na yan ay magre-represent doon sa population. Okay? So, malinaw. Halimbawa, nang makikita ninyo ito, habang nagkakaroon tayo ng sample, dinadagdagan natin yung sample, ay nagiging close yung bilang nito sa population, di ba? So, anong ibig sabihin nito? The more sample that we have, the closer our findings would be. Okay? Again, uulitin ko. Kapag dumadami ang sample size natin, ay nagiging close, no? Yung data natin and yung findings natin doon sa katotohanan, doon sa population. Okay? So, halimbawa sa population, merong 50 people. And then, yung respondents natin ay 25. Pero kung habang nadadagdagan yung 25, magiging 26, kaya pa natin ng 30, kaya pa natin ng 35. Di ba mapapansin ninyo, nagiging close na siya dun sa population na 50. Ganon din ang
tungkol sa samples. The closer, the higher sample size, the better. Diba? So, ito yung halimbawa. For example, gumagawa tayo o nagsusulat tayo ng prevalence and trends of lung cancer. This is a systematic review and meta-analysis. So, gusto nating malaman yung prevalence, dami ng mga nagkakaroon ng lung cancer dahil sa paninigarilyo. Okay? Dahil sa paninigarilyo. Ngayon, nakipag-ugnayan tayo, no, sa Department of Health. Nakipag-ugnayan tayo sa DOH. Kinuha natin yung bilang ng pasyente na na-diagnosed with lung cancer. 'Di ba? Kinausap natin si Dr. RJ Tanyag ng abot kamay na pangarap. Abot kamay na pangarap. So, sabi ni Dr. RJ Tanyag ng DOH, ito yung data. 2022, ang smokers na naitala ay 16,789. Ang non-smoker na mayroong lung cancer ay 6,589 and so on so forth. Okay? For smokers in 2021, 15,000 yung smoker, 9,000 yung non-smoker. 2020, 2019, 2018. Sa kabuuan, mula 2018 hanggang 2022, mayroong naitalang 147,000 lung cancer patients. Okay? Ibig sabihin, hindi sinasabi dito na patay na yung pasyente. Mga mayroong lang itong na-diagnose na mayroong lung cancer. Ngayon, kung tayo ay individual researcher, kaya ba natin na makausap, ma-interview, makapanayam itong 147,669? Diba? Hindi. So, ano ang gagawin natin? Mula sa DOH, hahanapin natin, sasabihin natin kay Dr. RJ Tanyag, Sir, Doc, pwede nyo ba kaming bigyan ng top 5 hospital na kung saan ay marami yung cases na na-diagnose na mayroong lung cancer? So, ito yung binigay ni Dr. Tanyag. Apex Medical, 9,809 yung pasyente na na-diagnose with lung cancer. BTB Hospital, 3,278. Tanyag Hospital, 7,895. And so on so forth. So, kung kakayanin natin na dagdagan pa yung 33,627, magiging close siya doon sa 147,669. Yung data na pinagkuhanan natin ay top 5 lamang. Top 5 hospital, di ba? Or medical institutions. Kung kakayanin natin na gawing top 10, top 20, top 25, and so on so forth, o kaya kukuha tayo ng lahat, no, ng data ng lahat ng hospital sa buong Pilipinas, 'di ba, sa Region 3, ilan yung mga hospital sa Region 3, sa Region 1. Iisa-isahin natin. 'Di ba? Kung gagawin natin 'yon, magiging granular yung data. So, habang dumadami yung sample size natin, mas nagiging accurate yung ating pag-aaral. Mas nagiging close to reality. Okay? Kaya, napakahalaga ng sample size estimation. Hindi pwede yung sabi ng teacher, 30 lang yung participant. Sabi ni ma'am, 100. And so on so forth. 'Di ba? So, yun yung mga kahalagahan para ma-determine natin yung sample size. Okay? So, tama na yung mga professor na nagpapayo, 30 yung respondents, 100 yung respondents. Mali yun. 'Di ba? Mapepektusan ko kayo.
'Di ba? So, ang daming estudyante kasi na lumapit sa akin at Diyos ko po, sumakit ang ulo ko. Dahil sabi nila, Sir, sabi ni ma'am, sabi ni sir, ganito, ganyan daw yung sample, 100 daw. Sir, sabi raw kasi ni ganito, 30 lang daw yung ideal kasi meron daw ano yun, explanation, yung ano yung 30 na respondents. Huwag kayong maniwala doon. 'Di ba? Sinasabi lang yung normal distribution threshold, no? Yung kay sino nga ba yung bumanggit nung ano na yon? Yung 30 kasi meron kasing rules doon sa ah, paggamit ng t-test, no? Yung less than yung t-test sa z-test, 'di ba? Meron kasing requirements doon na less than 30, more than 30 na participants, no? Kailan ginagamit ang z-test, kailan ginagamit ang t-test. So, yun, 30. If I were not mistaken kay ano yun sige, wag na tayo magbabanggit ng mga author. Okay? So, yun na nga mga kaibigan. Dapat tingnan nating mabuti, i-compute nating mabuti, intindihin nating mabuti ang sample size. Yun. So, I hope na intindihan ninyo na bakit mahalaga ang sample size.